Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obit. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Negros. Ito po ang kwento. Taong 1978 sa Bukkiran ng Bayawan. Kabado akong naglakad pa uwi sa aming bahay. Walang ilaw, kung kaya't madilim at tahimik. Nung mga panahon na yun, ay wala pa kasing kuryente. Kaya naman hirap na hirap kami sa pagkapa sa dilim. Mabuti na lang at may sulo naman ako na siyang daladala ko pag-uwi. Nakakainis. Kung hindi ba naman ako nagpadala sa imbitasyon ng aking kaibigang si Rued, ay baka maaga pa akong nakauwi kanina. Napasarap kasi kami sa inuman. Kaarawan niya ng araw na yun. At naghanda ng masasarap na ulam ang kanyang ina. Kung kaya naman natukso din akong sumama dahil hindi naman na sila iba sa amin. Isa pa yun, matagal na akong hindi nakakakain ng adobo. Isa akong magbubukid at mahirap lamang ang buhay sa amin. Gayunpaman ay hindi ako nagsisisi dahil inalagaan at pinalaki naman ako ng maayos ng aking mga magulang. Sa kabila ng pagiging isang kahig, isang tuwa ng aming pamumuhay, ay tinuruan ako ng aking mga magulang ng magandang asal at takot sa Diyos. Kaya naman kahit ang simpleng pagkahuli lang ng uwi mula sa maghapong pagtatrabaho sa bukid, ay kabado na ako. Hindi kasi ako nakapagpaalam sa aking mga magulang at malamang mag-alala sila, lalo na sa mga panahong ito. Ang aming bahay ay nasa kabilang dako pa ng bundok. Hindi naman ganong malayo, pero medyo mahaba ang buong durasyon ng paglalakad dahil sa pasikot-sikot at mayayabong na mga kakahuyan. May madaraanan pa kaming isang maliit na ilog kung saan iwas na iwas akong madaanan sa gabi. Bakit hindi? Kwento ng ilan may mga kababalaghang nangyayari umano sa nasabing lugar. May nagpapakitang babaeng nakasuot ng puti at nakasabit pa sa pinakamatandang puno ng balete sa aming lugar. Ang iba naman ay sinasabing may naririnig silang iyak ng isang nilalang na hindi naman tiyak kung ano. Pero si Mang Romy, nang minsanan mapadaan sa nasabing lugar, ay may natuklasan. 10:00 na ng gabi nun, nang mapadaan ang matanda sa malaking puno ng balete. Kabado din at nagmamadali, na halos hindi na nga siya napapalingon sa kanyang dinaraanan. Nasa malapit na siya sa matandang puno nang makarinig ng animoy iyak ng sanggol. Napahinto siya sa paglalakad at pinakinggan ng paligid. Iyak nga ng isang bagong silang na sanggol ang kanyang naririnig. Kaya naman, kumabog daw ng malakas ang kanyang dibdib at pilit hinanap ang kawawang sanggol. Naisip niyang baka iniwan ito ng mga magulang nito para makaiwas sa responsibilidad. Nung mga sandaling yun ay nagpalingon-lingon daw si Mang Romy sa paligid. Umaasang nasa malapit lamang ang kaawa-awang sanggol. Ilang saglit lang ay nasundan nga niya sa maliit na kuweba sa likuran ng puno ng balete ang mga iyak. Nakahanda na siyang pulutin ito. Pero nagulat na lamang nang may sumakmal sa kanya mula sa loob.
Ayon kay Mang Romy, ay mahahabang daliri na may matutulis na kuko ang sumakmal sa kanya. Pinagkakalmot siya ng nilalang at hinatak ang kanyang buhok, at sa kapilit na ibinagok ang kanyang ulo sa batong dingding. Hindi lamang yun, ay humahangos raw ang nilalang at muling umiyak na parang isang sanggol. Buti na lamang daw at hindi napuruhan si Mang Romy. Kaya naman ginawa ng matanda ang lahat para lamang makawala mula sa mahigpit na pagkakakapit ng nilalang sa kanya, na napagtanto niyang isa palang aswang. Mabuti na lamang daw at naalala niya ang itak na nakasukpit sa kanyang baywang at siyang iwinasiwa sa aswang. Umangil raw ito, pero kaagad niyang dinambahan, kung kaya't sumingasing ito na parang isang mabangis na hayop. Dahil sa napagtanto ay nagalit si Mang Romy at hinabol ang aswang na sa tansya niya ay isang babae, dahil nakasuot pa ito ng mahabang saya habang tumatakbo. Simula nun ay isinumpa ni Mang Romy na hahanapin niya ito, lalo na't natatandaan pa niya ang itsura ng saya ng aswang. Kwento ni Mang Romy na sumasagi sa aking isipan habang naglalakad ako pa uwi. Sa kalagitnaan ng paglalakad ay napahingal ako. Bigla akong nakadama ng takot. Paano na lang kung mahuli o matsyempohan ako ng aswang? Alam ko at sigurado akong kakaripas lamang ako ng takbo. Mga katanungan naglalaro sa aking isipan ng mga sandaling yun. Isa akong matatakoting tao at hindi sanay sa mga kwentong katatakutan. Kung kaya't pinakaiiwasan ko ang makaalala, lalo na kapag nag-iisa ako at naglalakad sa madilim na daan, kagaya ngayon. Tanging huni na lang ng mga kuliglig ang aking naririnig. Niyang mga hayop na nasa paligid ng mga bahay ay komportable na at natutulog sa kani-kanilang mga kulungan. Hindi ko na talaga uulitin ang umuwi ng ganitong oras ng gabi. Malapit na ako sa may puno ng balete nang ako'y matigilan. May narinig akong mahinang iyak ng sanggol na kaagad na ikinakabog ng aking dibdib. May kung anong alarma ang kaagad na sumundot sa aking ulo para maghatid ng mensahe na mag-ingat ako. Naging malikot ang aking mga mata sa kadiliman. Kung minamalas nga naman, pati ang aking dalang sulo na siya sanang nagbibigay ng liwanag sa aking daraanan ay malapit nang mawalan ng apoy. Kabadong naglalakad ako at halos hindi na humihinga. Pakiramdam ko ay pinagkakatuan ako ng kung anumang nilalang. Kung ang iyak na akin naririnig ang pag-uusapan, sigurado akong aswang na yun at naghihintay na mapuntahan ko. Ang nakakainis lang ay ang pag-iyak nito. Itinataon pa talaga kapag naglalakad ako. Tila ba inaasar niya ako hanggang sa mapuno ako. Kung kaya't hinanap ko siya ng tuluyan. Pero wala naman akong balak magpalindang. Kahit makakita pa ako ng sanggol sa daraanan, talagang hindi ako magkakamali na damputin ito. Pero nang nasa paanan na ako,
ng puno ng balete, mas lalong kumabog ang aking dibdib. Tila ako papanawan ng ulirat at mawawala sa katinuan nang may mahagip ang aking paningin mula sa di kalayuan. Isang sanggol. Nakabalot ito sa tila kulay asul na lampin at nasa gilid ito ng puno. Kitang-kita ko pa nagpupumiglas ito at umiiyak at parang may bahid pa ng dugo ang kanyang kulay puting damit. Bigla akong namutla at nanlamig ng todo. Pakiramdam ko talaga ipapanawan na ako ng ulirat habang nakatingin lamang sa sanggol. Sino ba ang walang pusong ina ang nagawang iwanan ng kanyang anak sa gitna ng kagubatan? Nanginginig na lumapit ako at tinitigan ng sanggol. Hindi ko tuloy malaman kung dadamputin ko ba ito o hindi. Naghintay ako ng ilang saglit, pero walang nangyari. Wala rin nagbago sa sanggol. Hindi man lamang ito nagbago ng anyo. At sa puntong yun ay lalo akong kinabahan at naging balisa. Napapatakip ako ng bibig at napapalamuko sa aking buhok. Naguguluhan ako. Hindi ko alam kung dapat ko bang damputin ang sanggol o hindi. Kaya't nagdesisyon ako. Nagdesisyon akong iwanan ito at lagpasan. Ngunit bigla na lamang lumakas ang iyak nito. Lalong pumalahaw ang iyak ng sanggol. At sa puntong yun ay nakaramdam ako ng matinding awa. Nakukonsensyang lumingon ako at nakita ang nakakaawa nitong anyo. Pakiramdam ko ay pinupunit ang aking puso at hindi ko maaaring iwanan ang sanggol sa kanyang kalagayan. Kaya naman sugo ng kagandahang asal ay binalikan ko ang sanggol at maingat na kinuha ito at kinarga. Hindi magkanda-ugagang pinatahan ko ang sanggol at sa puntong yun nagdesisyon muli ako na iuuwi ko na lamang ito sa amin. At bukas na bukas ay saka ko hahanapin ang kanyang mga magulang o kung hindi naman ibibigay ko sa kinauukulan. Hindi pa nga ako nakakalayo sa paghakbang, may narinig muli akong iyak. Iyak muli ng sanggol na sigurado akong hindi na pagmamay-ari ng sanggol na dala ko dahil mabangis at matinis ang boses nito. Kung kaya't kabado akong napasandal sa malaking puno. Nakasunod naman ang balete. Kahit nanginginig ay sinikap kong magmatapang at mula sa aking bewang ay inilabas ko ang dala kong itak at iwinasiwas ko sa dilim. Sa isip-isip ko, walang aswang ang pwedeng manakit sa amin ng sanggol na aking nakita ngayong gabi. Nakiramdam pa ako ng saglit. At kalaunan ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Habang naglalakad, may nakita akong nakasayang babae. Bigla na lamang itong sumulpot sa aking paningin. Nakatayo lamang ang babaeng nakasaya. Nang basta na lamang dumaluhong sa akin, dahilan para mapaupo ako sa lupa. Kaagad ko namang hinigpitan ang hawak sa daladala kong bata.
Umangil ang babae. At muli na naman ay umiyak na napagtanto kong hindi naman pala talaga iyak. Ang ginagawa ng babae ay hagikhik. Naanimoy tuwang-tuwa sa kanyang nakikitang biktima. Umisi ito kung kaya't nakita ko ang kanyang matutulis na pangil kasama ang naglalaputan niyang laway. Kahit nahihirapan ako dahil sa daladala kong sanggol, nagpatuloy ako sa pagpupumiglas para makalayo dun sa babae na yun. Ang kanyang hagik ay mas lumakas ng lumakas hanggang sa bigla na lamang mapaigik ang aswang at natitigilang bumagsak sa lupa. Habang bumubulwak ang dugo sa kanyang bibig, gulat at pagtataka ang aking naging reaksyon nang makita ang nangyari sa aswang. Maya-maya pa'y lumapit ang tatlong nilalang. Isang umiiyak na babae at dalawang lalaki. May hawak silang itak. At isa sa kanila ang siyang sumaksak sa aswang. Dahil dun ay bigla akong nakaramdam ng maluwag na paghinga. Para akong nabunutan ng tinik. Lalo pa nung makitang natumba ang aswang. Kaya naging marahas ang paglingon ko sa mga bagong dating. Nakita kong humahagulgol ang babaeng paparating habang nakatingin ito sa akin. Anak ko, aking anak. Natigilan ako habang napatingin ako sa sanggol at sa babae. Inabol nila ang aswang sa kagubatan dahil nakita nilang dinampot nito ang aking anak. Wika pa ng babae. Dun ko pa lamang napagtanto na sila Mang Romy pala yun, ang mga dumating. Kasama ang anak niyang babae at ang asawa ng babae. Ang alam ko ay medyo malayo na ang bahay nila mula sa kagubatan. Kung kaya't nagmagandang loob na ako, napataluin muna sila sa aming bahay. Pumayag naman ang tatlo at kaagad na sumunod sa akin sa aming tahanan. Bahagyang nawala ang aking takot habang naglalakad kami pa uwi. Maliban kasi sa magkakaroon na ako ng kasama pa uwi, makakaligtas pa ako sa mga tanong nila mama at papa na kung bakit ako natagalan sa pag-uwi. Ngunit alam ko ding hindi naman sila magagalit dahil mayroong ibang tao sa aming bahay na kasama ko. Pagkadating sa bahay ay gulat na gulat at kitang-kita ako sa mukha ng aking mga magulang ang labis na pag-aalala. Kamuntikan na kasi namin silang hindi maabutan dahil paalis na din sana upang hanapin ako. Mabuti na lamang kasama ko si Mang Romy at siya na ang nagpaliwanag sa nangyari. Sinabi nilang may nakasagupa kaming aswang habang pauwi, kaya naman hinarap na muna namin ito. Nagpapasalamat din si Ate Sanya. Siya yung anak ni Mang Romy. Dahil daw hindi ako nagdalawang isip na damputin ko ang kanyang anak. Dahil dun ay napayuko ako at medyo napahiya. Dahil kung alam lang nila, kamuntikan ko na talagang iwanan yung sanggol sa pag-aakalang ito ay isang tiyanak. Tipid na lamang akong napangiti at nagpasalamat din sa kanilang pagdating. Dahil kung nahuli lang sila ng konti, tiyak na kinakarni na ako ngayon ng palalong aswang. Ayon kay Mang Romy, kilala niya ang aswang na naglalagi sa kagubatan para mambiktima. Matagal na daw itong ginagawa ng matanda at hindi na nila ito kayang pigilan pa.
Palagi na lang kasi itong may dalang mga inosenteng biktima na nagmula pa raw sa malalayong lugar. Nasaksiyan namin kung paano nagbagong anyo ang nasabing aswang. At nakita din namin ito kung paano ito lumantak ng lamang loob ng tao. Kung kaya't pinagplanuhan naming abangan ito. At pumayag naman ang aking asawa. Saad ni Mang Romy. Ang nasabing aswang daw ang nagiging dahilan kung bakit natatakot ang mga tao na magpunta sa aming lugar. Kung wala na ito, ay magiging mapayapa ang buong lugar namin at wala nang matatakot pa sa daanan. Nagmamadali naming binalikan ni Mang Romy kasama si Kuya Jan at aking ama ang lugar kung saan namin iniwanan ng aswang. Pero ganun na lamang ang pagkabigla namin nang wala na ang aswang sa pinag-iwanan namin. Sigurado akong hindi ito kaagad makakabangon dahil matindi at may kalaliman ang natamo nitong saksak. Pero paano ito nawala kaagad? Hindi na kami nagtagal pa sa bahay. Naghiwa-hiwalay kami para hanapin ang mapanlinlang na nilalang. Huwag na huwag kayo magpapadala sa naririnig yung iyak, ha? O iyak ng sanggol. Hindi totoong iyak ng sanggol yun. Hagik-hik yun ng aswang. Nalabis na tutuwa kapag nakakakita ng kanyang bibiktimahin. Paalala pa ni Mang Romy. Sumusugod ito kahit hindi pa tuluyang nakakapagbago ng anyo na siyang pinakadelikado dahil magagawa pa nitong magpanggap sakali mang magkunwari itong nangangailangan ng tulong. Dagdag pa ni Mang Romy. Kabadong inilibot ko ang tingin sa paligid. Nung mga sandaling yun ay may dala akong sibat na gawa sa kawayan at nakaumang yun sa taas. Tinitiyak kong ang kung sino mang nagbabalak na sumugod sa akin ay matutuhog oras na lumapit siya para dumaluhong. Pinagpapawisan ako ng malapot at nanlalamig ang buong paligid. Nervous na nervous ako dahil sa mga alalahanin. Paano na lang kaya kung mas mabangis pa pala ang aswang kaysa sa inaakala namin? At dahil sa isiping yun, ikagad ako napasigaw nang tinawag ako ni Papa. Magkunwari kang sumisigaw at may hinahabol na nilalang. Kapag lumapit sa atin sila Mang Romy, ay huwag ka na magsalita. Ako na bahalang magpaliwanag. Bulong sa akin ni Papa. Nagugulan ako, pero wala naman akong magawa kung hindi ang sumunod. Dali-dali akong sumigaw at nagkunwaring may hinahabol. Pagkasigaw ko, ay sumigunda naman si Papa. Ang bilis ng kilos ng nilalang. Hindi namin ito nahabol. Kung kaya tumakbo sa aming kinatatayuan si Mang Romy at hindi na nagsalita pa. Si Papa na ang nagpaliwanag kay Mang Romy. Nabigla daw tumakbo ang nilalang. Matapos yun ay hindi na namin nakita pa ang aswang. Nang makauwi kami, ay doon na nagpalipas ng gabi sa amin sila Mang Romy at kinabukasan na umuwi. Pagkaalis nila Mang Romy, itinanong ko si Papa kung bakit ganoon ang kanyang ginawa kagabi. Ngumiti lang siya sa akin. Sabay-sabing hindi niya raw kayang ipahamak ang aking lola na siya palang humahagik-hik at kinatatakutang aswang na nanggagambala sa gabi. Napakaiwaga ng ating mundong ginagalawan
Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag. Pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga listeners, mga silent listeners po, mga OFW listeners mula po sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat po sa pagsuporta po sa ating channel. At kung hindi po kalabisan, baka pwede pong please don't skip ads po. Napakalaking bagay po sa atin. Napakalaking tulong po sa ating channel. At paki-like na rin po ang ating mga videos para po dagdag po sa algorithm po sa ating channel para lalo po nating mapalaganap ang ating channel. Nais ko lang pong i-shout out ang furniture shop ng San Martin, Angon, Rizal. Shoutout po sa inyo dyan. Ang shoutout pong ito mula po kay Ma'am Arlene Malate. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ronnie Roldan. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Randy Salvador. Boss, shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jing Fuenzalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po, boss, sa pakikinig. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kina Elijah Bryce, Alia Briel, at Olivia Norin Elise. Ito po yung 3 angels po ni Boss Benji. At shoutout din daw po sa misis po ni Boss Benji na si Ma'am Maylindang Kalan, dyan po sa may Darasat, Tanawan City, Batangas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Happy birthday din po kay Luis on September 30. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annie Apruebo. Shoutout po sa inyo. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, Boss Luis. Happy birthday po ulit on September 30. Shoutout po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Michael Mojica Video ng Tagaytay City. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Jonathan Alano dyan po sa may Bicol. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Joel Cabahog. Boss, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Paul Adlaon. Boss, shoutout po. Pasensya na po, medyo natagalan yung shoutout. Shoutout din po kay Boss Anton Nakan, ang mabait na kaibigan ni Boss Jainodine at ang asawa ng kanyang pinsan na si Mr. Norbayan Gilong. Maraming salamat po sa pakikinig. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Jainodine. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa mga taga Katmon Boys dyan po sa may Makati. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss Rene Villaruel. Shoutout po. Shoutout din po kay Jepoy, kay Jessa at kay Fritz. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Ma'am Annabeth Apruebo. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Bulag na Anghel. Boss, shoutout po. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Boss Jimmy Kua. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. At shoutout din po sa may Samahang Maralita, sa mga tagapakinig po dyan. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jesse Manresa at sa misis po ni Boss Jesse. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Boss Rex Hunter's Adventure. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Ma'am, shoutout po. Maraming salamat po. Kay Boss Jun Tupas. Boss, shoutout po. Kay Boss Eduardo Ducay. Boss, shoutout po. Kay Boss Rick and Resty Alcantara. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout pong ito ay mula po kay Boss June G. Alcantara. Shoutout po.
kay Boss Romeo Alvarez, dyan po sa may San Jose del Monte, Bulacan. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan, shoutout po. Ang My Kokoro team, shoutout po sa inyo. Shoutout po kay Boss Jerry, kay Boss Lawrence, kay Boss Javier, kay Ma'am Angie. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtulong. Maraming salamat po. Si Boss Malvin Esguera at si Boss Ronaldo Esguera, shoutout po sa inyo. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger and Restaurant, din po sa may Bucandalia, Imus, Cavite. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po sa pakikinig. Si Boss Bulag na Anghel, Boss, shoutout po sa iyo. Salamat po sa pakikinig. Shoutout din po kay Ariando Tamor, kay Boss Christian Ed, at kay Boss Ferdinand Tamor, dyan po sa may Las Piñas. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Chris. Shoutout po. Shoutout din po sa King Solomon Game Farm, dyan po sa may Tawid, Maasin City, Southern Leyte. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Ma'am Rosie de Mesa, Ma'am. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Roel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Milania Roel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Tapos Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Tapos Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita na pa channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs siya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita na po sa channel niya. Boss Lady B 73, dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, Boss, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo, bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Lok, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fish, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po. Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Maya, Boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa Boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa Boss. Boss Jopay Bertuto, Boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Proxky, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, Boss. Ang Bless na Baka, shoutout po. Ma'am Christian, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito po sa UK. Boss Edward Malilin, Boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, Boss. Ma'am Miraiza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss M. Slack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Mirna Buo, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss DJ and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horsey TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po.
Ma'am Maria Lizalvaro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse, ang Manuel at Horror Stories, may time po, kabisita na mo sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erika Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freyas Roll, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wency 666, shoutout po. Boss John Reyna Zacate, boss, shoutout po. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. So, naibigan po ninyo ang ating kwento. Pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.